Hindi lang daw perfect na paliguan ang ilog na ito sa Indang Cavite. Perfect din daw na paghulihan ng giant igat. Kung ang pangkaraniwang isda umaabot ang haba sa 12 to 20 inches, ibahin daw ninyo ang giant igat na ito. Kahit pagsamasamahin pa raw ang 5 klase ng isda, mas mahaba pa rin ang giant igat. Ayan guys. Kaya ang magkaibigang sina Samboy at Ronald, ginawa na ring libangan ang panghuhuli ng giant igat o giant mottled eel sa Ingles. Bit-bit ang sariling gawa na pana, sakay ng kanilang motor, babaybayin nila ang patag na daan papuntang ilog kung saan sila nanghuhuli ng igat. At dahil malagubat na ang susunod na daraanan, sina Samboy at Ronald handa na sa lakaran. So yun mga kawander, dito ba spot natin, dito ang spot natin na hulihan ng palos? Mga kawander, dito tayo mga hunting ng ng igat, ng palos. Sa lugar na to, titignan natin kung may malaki ba dito o mapagbibigyan tayo. Bago lumusong sa ilog, kanya-kanyang handa muna ng kagamitan sa panghuli. Ang kanilang goggles, pinapahiran nila ng dahon para sigurado raw na hindi magmo-moist at malalagyan ng kemikal ang mata. At para masigurong hindi makokontamina ang ilog, hindi raw sila gumagamit ng anumang kemikal. Kung kaya't pamamaril ng goma ang gamit nila sa pangingisda. Sa mga bato raw madalas sumisiksik ang mga giant igat at gaya ng ahas, makislot din ito at mabilis sumuot sa mga butas. Naku, at mukhang mailap yata ang mga giant igat ngayon dahil makalipas ang halos kalahating oras na pagsisid, wala pa rin silang nahuhuli. Ayon sa marine biologist na si Dr. Joseph Rayos, mailap daw talaga makahuli ng igat tuwing tag-araw. Just like other fishing activities, no, yung mga giant eels natin is na-attract sa light. So once sa gabi, merong lighting galing sa mga bangka, na-attract po sila dyan, so lumalapit sila. So nagkakaroon sila ng congregation dun sa area na lighted po. Kaya itong si Samboy, mas sinisid pa ang kalaliman ng ilog sa pag-asang makahuli ng giant igat. Lakas ng baga ang puhunan ni Samboy sa ganitong trabaho. Ilang minuto pa mukhang masusuklian ang kanyang determinasyon. Namataan niya na may nakasingit na tila ulo ng ahas sa masukal na bato. Kaya walang pag-aalinlangan na itong pinana ni Samboy. At nang lapitan, walang kagulat-gulat, isa ngang giant igat. Ayan, pagbigyan tayo ngayon. Ito, nakakatiyempo tayo ng malaki-laki. Siguro na sa 3 kilo, 4 to. Yan, para ni Master Samboy, mga kawander. Dito sa ilog namin, karaniwan na nakakahuli ng ganito kasi yung ilog namin dito. Masagana sa ganito kasi yung ilog namin, hindi kinukuryente, hindi nilalason. Patapos panghuli, oras na para iluto ito. Ang ibibida raw ni Ronald, igat na inadobo sa gata. Bago isalang sa kawali, babanlian muna ang igat para mawala ang lagkit at lansa. Ang mga rekado nito gaya lang din ng tradisyonal na sangkap ng isda na inadobo sa gata. Pero ang bida, syempre, ang higanting igat. Sa isang kawali, isa lang ang bawang, sibuyas at luyang dilaw. Kapag lumitaw na ang aroma, saka ilatag ang isdang igat. Patapayin po natin yung ulo para sumiksik yung ano. Lasa. Ang ganda ng laman ng igat. Oh, yung alam mong mataba na. Takpan at pakuluan sa loob ng 20 minuto. Payo ni Ronald, bagyan tubig ang ilagay dahil kusa nang nagtutubig ang igat. Matubig siya kanina,
Kasi nung hindi naman masyadong marami yung lagay na tubig ni Ronald, parang tapos biglang umiimpis yung laman ng isda, ng igat. So, Sumisiksik. oo, parang yung igat, matubig. Matubig. So habang niluluto mo siya, lumalabas yung tubig, saka lumiliit yung laman. Kaya medyo maliit-liit na yung laman, di ba? Tama ba ang aking observation? Tama po. Mga ka-wonder, mas malansa raw ang giant igat kaya kinakailangan itong pakuluan ng 1 oras bago ibuhos ang gata. Pakuluan muli ang igat sa gata at kapag malambot na, ang bango! Hindi na makahintay si Sambay na matikman ang ginataang igat. Ready to serve na ang igat na inadobo sa gata. Yan! Sarap! Ang lasa po nito ay parang, tawag doon, parang normal lang din na isda. Kaso lang, mas malinamnam siya. Tapos yung taba niya, Mataba, di ba? yung taba niya po parang ano eh, parang taba